Ilan po sa inyo ang naabutan ang mga ganitong laro? Kung kayo po ay mga batang 80s, batang 90s, I'm sure po naranasan nyo po mga larong pangbata na yan. Ano-ano po yung nakikita nyo po? Meron pong piko, patintero, taguan, tumbang preso, sipa, luksong baka, luksong tinik, meron po, may syato at iba pa po. So, sino dito naranasan po yan? Mga batang 80s, batang 90s. Napakaganda po niyan. Pero ano na po ba ang nilalaro ng ating mga anak? Tingnan niyo po. Online gaming. Yan po ang nilalaro po ng mga bata ngayon. Online gaming. At ito po ay isang problema po ng ating pong mga anak. Ito po ay isang mixing video. Panoorin lang po muna natin saglit kung ano po ba ang sinasabi ng mga experts ng mga dalubhasa tungkol po sa online gamings. Meron na bang computer shop sa inyong barangay at napapadalas pa doon ang inyong mga anak? Bakit kaya? Para mag-research sa assignments sa eskwela o nahuhumaling na ito sa computer games? Para sa mga magulang, panahon na para malaman natin ang masamang epekto ng kinahuhumalingan ngayon ng mga kabataan na computer games. Narito ang sa mga 5 ngayon, special report. 11 anyos na batang pinatay at nakikita ng paghahapono sa account ng suspect sa online gaming. Nagtamo ng mahigit 4 na saksa sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima. Ang pagkahumaling sa sikat na online game ang naging media nang magpatay ng isang 16 na taong gulang sa kanya 11 anyos na kalaro. Halimbawa, sa bahay, magulo, maingay, mga away. So pag naglalaro sila at nakikita ng mga putukan, patayan, doon sila sa online gaming, nagkakaroon ng expression. Yung kabuluhan ng isip, nakikita nila sa screen. At minsan, doon sila nakaka-relate. Pag lagi silang naglalaro ng ganito, ang darating at darating ng araw na hindi na sila sensitive, hindi na sila affected pag meron silang nakikitang kapwa-tao na nasasaktan. Active nga daw po ngayon ang mga pusong laro para sa mga kabataan at mga feeling bata. Kung tawagin po ay online games. Pero dahil nga po sa ito may mga sangkap na mga mararahas o violente eksena, sa ibang mga bansa ngayon, gumagawa sila ng review o kaya po naman ay may regulasyon para makalagaan po naman ang kapakanan ng mga manlalaro. Kaya ang tanong, sa ating bansa, may ganun ba? Dapat nag-uumpisa yan sa Kongreso para magkakaroon ng batas na rate and regulate yung online games na dapat hindi siya dalawasin ko yung presyo na hindi accessible sa lahat ng bata regardless of age. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ni Ted Pailon na nagbigay sa atin ng maiksing research, maiksing report kung ano po ang masamang epekto po ng mga online gamings sa ating po mga anak. Alam niyo po, kahit po sa Amerika, problema din po ito ayon po sa pag-aaral, more than 150 millions Americans ang nahuhumaling po, ang nagsasuffer po sa ganito pong klaseng bisyo, ang online gaming. Mahirap po ito kasi ang mga Pilipino po, masyado po tayong humahanga sa mga kano. Masyado po tayong humahanga sa puti. Ang tawag po nila dyan, meron tayong colonial mentality na kung ano yung nakikita natin sa kanila, ginagaya natin. Kaya kung sila po ay na-addict po sa mga ganitong gaming, marami po sa mga kabataan po natin ang nagkakaproblema din po sa ganitong bagay. Sino po dito ang nag-online gaming? Hindi naman po masama yan kung balanse, libangan lang, pa 30 minutes lang. Pero kapag napapabayaan mo na yung health, napapabayaan mo na yung spiritual life, napapabayaan mo na yung pamilya mo, napapabayaan mo na yung pangangatawan mo, pakisabi, masama na yon. Masama na yon. Meron nga pong estudyante po sa Amerika po, honor student ito. Ha?
honor student po siya, pero dahil naging bisyo po niya ang online gaming, nahirapan po siya sa college. Bumaksak po siya sa college. Ang magulang po niya, masyadong tiwala sa anak. Kasi nga, laging honor, high honor, laging may medal. Tapos nakikita, nag-gaming. So isip ng magulang, okay naman to, matalino naman tong anak ko. Pero alam niyo po, dahil sa naging addict nga po siya sa online gaming, nagkaroon po siya ng anxiety, nagkaroon po siya ng depression, nagkaroon po ng problema, yung pagkatao niya, lagi siyang nagagalit. Tapos yung kanyang learning ability, humina rin. Pumurol, kumbaga, pumurol yung utak. Kaya pagdating ng college po, nahirapan po siya. Imagine, honor student na bata. Kaya sa mga magulang, medyo disiplinahin natin. I-control po natin yung mga anak upang hindi po sila mahulog sa ganito pong addiction. Kung naniniwala po kayo dyan, isang malakas nga na palakpak para sa Panginoon. Praise God. Ano ba ang pagkakaiba ng mga sinaunang laro? Kanina, pinakita natin kanina. Luksong baka, luksong tinik, di ba? Tumbang preso. Ano ang pagkakaiba ng mga sinaunang laro ng mga bata sa mga makabagong laro? Ano ba pagkakaiba niyan? Malaki po pagkakaiba niyan. Napakalaki po. Una po, yung mga sinaunang laro na nilalaro po ng parents niyo, it promotes healthy social life. Ano yan nagpo-promote yan ng pakikipagkapwa-tao. Kasi kapag ikaw naglaro po ng patintero, tumbang preso, hindi mo pwedeng laruin yan mag-isa. Unlike sa online gaming, kahit nakakulong ka lang sa kwarto, mag-isa ka lang, pwede. Pero po yung mga sinaunang laro, pansinin niyo po, bumababa po yung mga mayayaman na bata, mga rich kid, nakikilaro sa mga kapitbahay. So, nagsasama-sama yung mayaman at mahirap. Natututo po silang makipagkapwa-tao. Ang mga kabataan ngayon, tahimik lang, nasa isang tabi lang, timid, hindi marunong makipagkapwa-tao, nahihirapan mag-communicate. Nakita niyo po yung advantage. Yung disadvantage. Ano pa pong meron? Ang sinaunang laro po ay nakakapagpalakas ng katawan ng tao. Kaya ang mga bata noon, batak, hindi sakitin. No, hindi katulad ng mga bata ngayon, yung ba, konting mapagod lang, konting maulanan lang, ang bilis magkasakit. Ang mga bata nung araw malalakas po. No, ibang-iba po, ibang-iba. Kaya sana po, ito pong mga ganito mga realization as parent, may impart po natin ito sa ating mga anak. Can we say, praise God for that? Praise God. Purihin po ang Diyos, purihin ang Panginoon. Ang sabi po ng Proverbs 22 verse 6, basahin po natin yung Word of God. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Bata pa, itrain mo na yung anak mo. Kasi kapag na-itrain mo siya, pagtanda niyan, yayakapin niya yan. Hindi niya na yan pakakawalan, hindi na yan mawawala sa kanya. Kaya hanggat malambot pa, madali pang hutukin, madali pang i-mold, nako, dalhin niyo na po yung inyong mga anak sa church. Paturuan niyo na po sila ng mga salita ng Diyos. Kasi pag lumaki po sila, dadalhin nila yan hanggang sa kanilang paglaki. Praise God. Purihin po ang Diyos. Kung ano po ang training na binigay natin sa ating mga anak, hanggang po sa pagtanda nila, tatayuan na nila yan. Tatayuan nila ngayon. Pakisabi sa katabi mo, kung ano ako ngayon, ito ay bunga ng training, pagtuturo ng aking mga magulang. Totoo po yan. Kung sino ka ngayon, kung ano ka ngayon, ano yung paniniwala mo, ano yung mga beliefs, values, practices na meron ka ngayon, yung style mo, yung sipag mo,
Yung husay mo, sino pong naniniwala na na-inherit mo yan? Nakuha mo yan sa iyong mga magulang. Tama po, kung paano kanila pinalaki, ito man po ay sa mabuti man o sa masama. Kung ang pagpapalaki sa atin ay mabuti o sa masama, tama sabi ng Biblia, paglaki mo, dadalhin mo yon. Kaya ang challenge sa ating mga magulang, huwag po tayong titigil na hubugin ang ating mga anak ayon sa mga aral at tuntunin ni Kristo. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng ating mga magulang, sa buhay po ng ating mga anak. Purihin po ang Diyos. Uunahan ko na po kayo, huwag niyo po itong gagayahin. Kung ganito po ang style ng disiplina niyo sa inyong anak, please, pakisabi sa katabi mo, huwag mo gagayahin yan. Siguro for content lang ito. Panoorin natin. Ayan. Ayaw kumain. Ayaw, ah. Ayun. Titig yung bata, eh. Kain na rin siya. Sige po, hanggang doon na lang muna po. Huwag niyo po gagayahin yun. Kita niyo po, ayaw kumain. Ang ginawa sinampul sa tatay. At yung tatay ayaw kumain, binigyan ng isa. Nakita ng bata, ginagaya na rin niya. Kakain na rin siya para hindi siya saktan. Huwag niyo po gayahin yan. As parent po, bilang mga magulang, makakadiscover po kayo ng mga paraan kung paano natin didisiplinahin ang ating pong mga anak. May kanya-kanyang paraan po yan. May kanya-kanyang style. Hindi pwedeng gagayahin mo yung style ko. Hindi mo pwedeng gagayahin mo yung style ng kapitbahay mo. Iba-iba po ang bata, iba-iba po ang sitwasyon natin. Pero mahalaga, dapat ang mga anak dinidisiplina. Kapag ang mga anak ay dinidisiplina, para po ito sa kanila. At magre-reflect yun sa iyo bilang magulang. At sasabihin nila, wow, ang galing ng tatay niya, ang galing ng nanay niya. Napalaki nila ang batang ito sa maayos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Gaano po ba katotoo po ito? Sabi po nila, mas ginagalang daw po yung pong mga bata na pinalaki sa palo. Mas magalang daw ito, mas rumirespeto sa magulang. Kumpara daw po sa mga bata ngayon na hindi na pinapalo. Totoo po ba yan? Tingnan natin saglit. Lumaki man kami sa palo, ano pong sabi? Aminin na natin, mas maraming magulang ang nire-respeto sa panahon noon kaysa ngayon. Totoo ba yan? Pwedeng totoo, pwedeng partial, pwedeng hindi. Depende sa sitwasyon. Amen. Pero tanong po, sino dito naranasan niyang paluin siya ng kanyang magulang? Taas ang kamay. Ako po, naranasan ko yan. Di ba? Ngayon po, ang mga bata halos hindi na po napapalo. Ang magulang ang takot sa bata. May mga magulang takot sa bata eh. Iiyak lang, natatakot na sila, nakukontrol na sila ng anak nila. Well, sa akin po, depende ulit yan sa sitwasyon. Babasahin natin yung sitwasyon, titignan natin yung sitwasyon. Pero sabi po ng salita ng Diyos, ang wastong pagpalo ay hindi po niya ikamamatay. Biblical po yung pagtutuwid. Biblical po ang chastisement. Nasa Bible po yan, basahin natin ng malakas. Disiplinahin mo ang bata, ang wastong pagpalo ay hindi niya ikamamatay. Kawikaan 23:13. So, ang sagot po dyan, depende po. Ang sabi ng salita ng Diyos, yung tama lang, yung sakto lang, yung hindi naman niya ikamamatay, ito po ay mabuti para sa ating mga anak. Amen. Pakisabi sa katabi mo, gusto mong paluin kita? Behave ka lang para hindi ka mapapalo. Ang Diyos nga namamalo. Magulang pa. Tama po?
Nabasa niyo po ba sa Biblia, ang Diyos pinapalo tayo bilang kanyang mga anak? Dinidisiplina po tayo ng Panginoon. Bakit? Dahil mahal po tayo ng Diyos at ayaw niyang lumaki po tayo na malayo sa Kanya. Amen? Ako po, ang pananaw ko po dyan, depende ulit yan sa sitwasyon. Kinakailangan lang dyan ng sakto, tama, at may tamang paliwanag. Naalala ko po, yung tatay ko po, bago niya ko kami paluin, pinapaliwanag na muna niya sa amin. Na ang sabi niya, mahal ko kayo, kaya ko ito gagawin. Ayoko kayong lumaki na matigas ang ulo, salbahe, rebelde. At yung palo po niya, sakto lang, masakit, pero hindi naman nakaka-damage. Hindi naman kami mababalian, pero masakit. Amen po. Pakisabi sa katabi mo, sakto lang, tama lang. Amen po. Ang mahalaga po, maintindihan ng bata kung bakit natin siya dinidisiplina. Amen. Kung effective po ito sa panahon natin, kung ito itinuturo ng Biblia, sa tingin ko po, dapat gawin din natin ito ngayon. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sino po dito ang mga dalaga at binata? Darating ang panahon, Martin, Andre, Brother Russell, Brother Ronnie, Brother Brian, magkakapamilya kayo. Magkakaanak kayo. At sana pag nagkaanak kayo, wag po yung sa sobrang pagmamahal ninyo sa inyong anak, yung sobrang pagmamahal, ang dating natatakot na kayo sa anak niyo. Na konting iyak lang o kaya magdadabog lang, no? Natatakot. Wag, kung talagang mahal mo ang anak mo, palalakihin mo siya sa mga aral at tuntunin ni Kristo. Amen! Dapat po ganun. Ako po, tsaka si Brother Lito, kami po mga tatay, nagtutuwid kami. Tama, Brother Lito, no? Lalong-lalo na nung maliliit pa yung mga anak namin. Pero pag lumaki na, iba na yan. Mag-a-adjust ka na. Hindi na palo. More on pangaral. Sa amin po, may halong consequence. Kung ano man yung ginawa ng anak namin, dahil malalaki na sila, may consequence yun. Maaring hindi paggagamitin ng cellphone, maaring sa bahay lang, bawal lumabas, at hindi pwedeng mag-gadget. Yung mga ganong consequence, binibigay po namin yan. Part po yan ng discipline. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hindi po kawawa ang mga batang tinuturuan ng mga gawaing bahay. Hindi po sila kawawa. Sa totoo lang po, sila po ay kahanga-hanga. Sino po dito, mga anak ninyo, tinuturuan nyo ng mga gawaing bahay? Eto, tuturuan natin ito maglaba. Maglinis ng bahay. Joke lang po. Di ba? Kung yung anak po nyo, tinuturuan nyo, bata pa lang, ng mga gawaing bahay, hindi po kawawa ang bata. Kundi, sila po ay, pakisabi po, kahanga-hanga. Pakisabi, amazing. Sino po dito yung mga bata na marunong po ng mga gawaing bahay? Taas ang kamay. Yun si Hiniel marunong. Yun si Chasa ko. Totoo po yan. Napakasipag ng batang yan. Ayun si Kuya Diyos Ayun may bata pa doon Tama. Ano pong sabi dyan? Hindi kawawa ang mga bata na tinuturuan ng gawaing bahay. Mas kawawa kapag lumaking tamad. Di ba? Mas kawawa yan. Kaya pag tinuturuan mo sila ng mga gawaing bahay, mabuti po yan. Mabuti kasi balang araw magkakapamilya po sila. Ako po, bata pa lang po ako, tinuruan na po ako ng mga gawaing bahay. Lahat po ng gawaing bahay alam ko po. Kaya nung nagkapamilya po ako, walang problema kay Sister Chris. Talagang relax na relax po siya. Amen? Amen po? Huwag niyo naman po isipin lahat ng gawaing bahay sa akin. Share din pag may time. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Bilang mag-asawa, may kanya-kanya kaming part. Siya po, train siya sa mga gawaing panlalaki. Ako naman, gawaing pangbabae. At hindi po yun kabawasan po sa amin.
Amen? We work as a team, as a couple, for the glory of the Lord. Amen. Ang katwiran ko po, hindi pwedeng ibigay sa misis lahat ng trabaho. At hindi kabawasan sa pagiging lalaki kapag marunong ka ng mga gawaing pangbabae. Hindi po kabawasan yun. Kundi blessing pa po yun at nag-glorify ang Panginoon. Amen. Purihin ng Diyos. Minsan po, may kapatiran tayo, tinutokso siya kasi naglalaba siya, mister siya. Tinutokso siya ng mga kalalakihan. Bakit ka naglalaba? Kalalaki mong tao. Tinutokso siya. Pero alam mo po kung ano sabi ng mga misis? Ang mga misis po, uy, gayahin nyo yun. Tingnan nyo po, mabait, mabuting tatay, tinutulungan yung asawa sa paglalaba. Nakita niyo mga kapatid, hindi mo dapat pansinin yung mga nagsasalita ng di maganda. Ang alam mo, sa sarili mo, tama yung ginagawa mo at nakakatulong ka sa bahay, sa tahanan mo, sa asawa mo, dahil mahal mo ang pamilya mo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Baka mamaya, ang lalaki na ninyo, tapos hindi pa rin kayo marunong maglaba. Aba, nakakahiya po yan. Nakakahiya po yan kapag yung dinamitan mo na damit, ginamit mo, tapos papalaba mo pa sa magulang mo, matanda na magulang mo. Nakakaya yan. Ako po, yung katwiran ko po, mula nung nagbinata po ako, hindi ko na ipapalaba sa magulang ko yung damit ko. Ako na maglalaba. Sino dito? Siya naglalaba ng kanyang damit. Yan, mabuti po yan. Hindi po yung, okay lang, bata ka pa, hindi mo pa kaya, sila maglalaba. Pero pag lumalaki ka na, nagkakaedad ka na, dapat ikaw na naglalaba. Amen. Ako nga po, minsan nung kabataan ko, pati yung damit ng tatay ko, nilalabang ko rin yun. Pag dumadalaw ako sa bahay, kasi nasa mission ako, na-assign sa iba't ibang provinces. Pag umuwi po ako sa bahay po ng tatay ko, sabi ko sa kanya, Daddy, nasa yung mga damit mo? Lalabang ko na yan. We want to be a blessing. We want to be an example. Amen. Purihin ang Diyos. Teach them to your children, talking about when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Deuteronomy 11:19. Sabi, habang naglalakad kayo, habang nakaupo kayo, habang namamahinga kayo, turuan mo yung mga anak mo ng mga asal, ng mga values, ng mga bagay tungkol sa Diyos, tungkol sa pamumuhay, paano sila mabubuhay dito sa mundo. Kasi hindi habang panahon po, kasama nila tayo. Darating ang panahon, iiwan natin sila. Uuwi po tayo sa Panginoon. Amen? Kaya mga bata pa lang, buuan na natin sila. Para kunin tayo ni Lord, alam na nila yung gagawin po nila. Amen. Purihin po ang Diyos. 1 Corinthians 11:1. Ano pong sabi dyan? Be imitators of me as I am of Christ. Tularan daw natin ang mga leaders natin, ang mga mentors, ang ating mga magulang. Tularan po natin sila. Kung may tutularan ka, huwag kang tutulad sa mga taong may masamang impluensya. Ano po ibig sabihin ng BI? Bad influence. Huwag mong gagayahin yan, yung mga bad influence. Kundi kung may gagayahin ka, tularan mo yung mga magulang mo. Ano pa po ang sabi ng ibang version? Basahin po natin ng malakas. Follow my example as I follow the example of Christ. Pakisabi nga sa katabi mo, tularan mo ko. Tularan mo kasipagan ko, sabi mo. Tularan mo yung pagsisikap ko, pagtsatsaga ko, na kahit pagod na ako, hindi ako tumitigil. Hindi ako nagsasawang maglingkod sa Diyos. Hindi ako nagsasawang maghanap buhay para sa pamilya. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin po natin ang Panginoon. Tayo naman po ay dadako sa mga mag-asawa. Sino po dito mag-asawa? Panoorin po natin itong short video na ito. At maiksi lang po ito. At ang daming insights
Sa dami po niyan, at least makakuha ka man lang ng isa. 1, 2, 3, go. Ayan na po. The reason marriage is hard is because it's not about happiness, it's about holiness. We enter marriage looking for perfect love, but God uses marriage to perfect our love. It's not about finding the right person, it's about becoming the right person. It's not about being served, it's about serving. Ephesians 5 isn't just about roles, it's about reflection. Your marriage isn't just a relationship, it's a ministry. Totoo po yan mga kapatid. Maraming nahihirapan sa marriage. Marami ang naghiwalay kaagad. Marami po yung para bang, eto pala pag kasal na kayo. Nung boyfriend, girlfriend, ang dali lang pero nung kasal na kayo, magkasama na kayo sa bahay, ito pala yun. Mahirap po ang marriage. Ito po ay hindi parang kanin na mainit na kapag sinubo mo, pwede mong iluwa. Hindi ganun ang pag-aasawa. Talagang titiisin mo, tatanggapin mo. Amen. Ang dami pong sinabi doon, pero isang bagay po yung nag-reflect sa akin. Ang sabi doon, it is not about finding the right person. It's about becoming the right person. Hanap-hanap ka ng right person. O ito na kaya si Mr. Right? Ikaw ba si Mr. Right? Naghanap ka, siya na ba ang perfect match ko? Siya ba soulmate ko? Hanap ka ng ganyan. Ito mga gusto ko. Ito mga ganitong kartada hinahanap ko. Huwag mong hanapin yan. Ang tignan mo yung sarili mo. Nakuha natin? Hindi mo dapat tignan yung ibang tao, kundi tignan mo yung sarili mo. Ikaw ba ay right person para sa Kanya? Sabi mo nga sa katabi mo, be the right person para sa Kanya. Para sa Kanya. Amen. Purihin ng Diyos. Parang may kinikilig Hallelujah. Sa likod ba? Sa gitna. Purihin ng Diyos. Malachi chapter 2 verse 16, for I hate divorce, says the Lord of God of Israel. Matthew 19:6, for they are no longer two but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no one separate. Panalangin po namin ni Ate Chris sa lahat ng mag-asawa na inaabot ng tinig na ito, wala po sa inyo ang maghiwalay. Wala sa inyo ang mawasak ang inyong pamilya. Wala po lahat. Panalangin po namin, manatili po kayo sa isa't isa hanggang sa pagtanda nyo, hanggang sa kunin po kayo ng Panginoon. Amen! Tayo pong lahat ay tumayo saglit. Nais ko pong iwanan ang rules for a happy marriage. Pakinggan nyo po ito kahit binata kayo, kahit dalaga kayo. Pakinggan nyo po ito dahil pwede mo itong i-apply, Brother Brian, pag may asawa ka na. Maging ikaw, Brother Ronnie, pag may asawa ka na. I-apply nyo po ito, yung rules for a happy marriage. Na-apply na namin ito. Yung mga tatay dito, mga nanay, mga mag-asawa, nagagawa na po namin ito. Gusto namin ito i-share sa inyo. Sige po. Number 1, pakibasa na malakas. Never both angry at the same time. Huwag kayong magsasabay. Kung may magagalit, pwede po ba? Huwag po kayong magsasabay. Kasi pag magsasabay kayo, walang mangyayari. Pares kayong mainit ang ulo, pares kayong galit. Give and take. Pag galit po ako, hindi ako sinasabayan ni Ate Chris. Amen? Siyempre po, pag galit po siya, hindi ko rin pwede sabayan yun. Dahil pag nagsabay po kami, sasabog po kami. Pwede po ba yun? Amen? Pakiusapan mo yung partner mo, huwag tayong magsasabay dapat yung isa relax lang. Dapat yung isa medyo kalma lang. Ayan. Amen po. Ano pa po? Pakibasa po. Never yell each other unless the house is on fire. No? Huwag kayong magsisigawan. Ano man yung argumento nyo, huwag nyong itataas yung boses ninyo. Pwede yan kapag nasusunog yung bahay.
Alam ngayon, nasusunog na yung bahay. Oy, sweetheart, nasusunog ang bahay. Halika na. Hindi, talaga sisigaw ka dyan. Sunog! Sa mag-asawa po, huwag po kayo magsisigawan. Pwede po ba yon? Para sa Panginoon, para sa masayang pagsasama, babaan lang po natin yung boses po natin. Amen. Meron po akong kakilala na kapatiran po natin, panag-away po sila dahil nasa squatter po sila na lugar, dikit-dikit po sila. Yung mga bahay, anumang bulong, anumang salita, anumang sigaw, talagang dinig na dinig. Alam mo, pag nag-away sila, sign language. Sign language. Sabi ko, bakit kayo nagsa-sign language? Kasi baka marinig ng mga kapitbahay. Okay? So, try kaya ninyo. Mag-away kayo through sign language. Hirap, no? Ano pa pong sabi dyan? Rules for a happy marriage. Pakibasa po. If one of you has to win an argument, let it be your mate. O, kung may argumento kayo, sige na. Sabihin mo sa asawa mo, sige na mahal, panalo ka na. Kung kasama mo yung asawa mo, sabihin mo sa kanya, ikaw na. Sige, ikaw na, panalo ka na. Okay? Kasi pag mag-aaway kayo kung sino ang panalo, ay walang magpapatalo dyan. Pero kung sabihin mo, sige na mahal, ikaw na ang panalo, ay madali pong maayos ang problema. Amen! Purihin ang Diyos. Ano pa po? If you have to criticize, do it lovingly. Na kung hindi masarap ang luto, napasobra ng asin, napasobra ng ganito, ganyan, huwag ka kagad magsasalita ng hindi masarap. Kundi, sabihin mo siya ng lovingly. Alam mo, masarap tong luto mo, pero mas masarap to kung babawasan mo ng konti ng asin. Amen? Masarap to masarap. Kaya lang bawas ng konti ng ganito. Okay? Do it lovingly. Ano pa po sabi dyan? Never bring up mistakes of the past. Nako, mga kapatid, lalo sa mga misis dyan, yung mga pagkakamali ng mister nyo, nako, wag nyo na pong balik-balikan. Tapos na po yun. Kung kami nagkamali 5 years ago, 10 years ago, o matagal na, pwede po ba, wag na ho niyong balikan yon. Yan ang sabi ng Panginoon. Amen. Hindi po yan mabuti sa marriage. Sapagkat ang Diyos, kapag nagpatawad, nililimot niya ang lahat. When God forgives, He forgets. Ganun po dapat ang gawin natin sa ating pagsasama bilang mag-asawa. Ano pa po sabi? Number 6, lakasan po natin, neglect the whole world rather than each other. Wag na wag mong kakalimutan ang partner mo. Pwede mong kalimutan yung kaibigan mo o sino man tao, pero wag na wag yung partner mo. Wag mo siyang kakalimutan. Pakisabi nga sa partner na katabi mo ngayon, hindi kita kalilimutan. Makalimutan ko na ibang tao, pero ikaw hindi. Kasi nasa puso kita, nasa isip kita. Amen! Purihin ang Diyos. Rules for a happy marriage. Ano pa po sabi dyan? Never go to sleep with an argument unsettled. Huwag po kayong matutulog ng hindi kayo nagpatawaran. Make sure bago kayo matulog, nakapagpatawad po kayo sa isa't isa. Para hindi kayo babamumutin. Amen? At least, once every day, try to say one kind or complementary thing to your life partner. Kapatid, sana kahit isang araw, makapagbigay ka ng kaunting encouragement, complementary, o anumang salita o anumang gesture na may encourage po ang ating partner. Maganda po yan. Number na?
Number 9, basahin po natin, when you have done something wrong, be ready to admit it and ask for forgiveness. Sino po dito sa mag-asawa ang marunong mag-sorry? Ayun, si Brother Lito, taas ang kamay. Sister Maribig din, syempre, nagsosorry din, Brother Lito. Amen. Amen. Sa inyo, Sister Chris, sinong marunong mag-sorry? Marunong mag-sorry yan. Ako din po, marunong mag-sorry. Dapat po ganun po mag-asawa. Marunong po tayong mag-sorry sa pagkakamali po natin. Hindi po yan kabawasan. Hindi po kabawasan yan. Kundi blessing po yan. And then, number 10, last na po, basahin po natin. It takes to make a quarrel, and the one in the wrong is the one who does the most talking. Okay? Purihin po ang Panginoon. So, panalangin po namin sa mga mag-asawa, patuloy kayong pagpalain ng Diyos, pagtibayin ang inyong relasyon, at maging sentro si Kristo ng inyong pagsasama. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung mas malakas sa palakpak at papuri sa Panginoon. Pagpalain po tayo ng Diyos. Amen.